Janine Gutierrez. Kinilig sa reaksyon ni Maine sa kanyang calendar girl photos. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Isa ang phenomenal star na si Maine Mendoza sa na-amaze sa mga calendar girl photo ni Janine Gutierrez. Kamakailan ay binahagi ng 35 years old actress ang mga litrato niya mula sa pagiging calendar girl ng isang liquor brand. Suot ang iba't ibang swimsuit. As an actress, I really enjoy playing roles that showcase different aspects of myself. Tinagsa ng netizens at maging mga celebrity ang kanyang post ng mga papuri at isa sa kanila ang Itbulaga host na si Maine Mendoza. Nag-iwan si Maine ng fire and heart eyes emojis sa post ni Janine. Hindi naman naitago ni Janine ang kanyang excitement sa reaksyon ni Maine. Reply niya, Maine DCM OMG kilig. At sa kabilang banda, ibinahagi ni na Sofia Andres at Cherry Rosales kung paano nila pinangangalagaan ang kanilang kapakanan sa pamamagitan ng teknolohiya. Nag-evolve ang mga smartwatch sa paglipas ng mga taon na nagtatapok ng mastek at nakakaistilong disenyo. Ang isang smartwatch ay marahil ang pinakasikat na naiisuot sa teknolohiya ngayon. Bukod sa pagkakaroon ng pamilyar na disenyo ng wristwatch, ang mga smartwatch ay nag-aalok ng higit pa sa pagsasabi ng oras. Ang mga device na ito ay may mga step counter, heart rate monitor para lamang magbanggit ng ilan. Maaari akong tumanggap ng mga tawag o tumugon sa mga mensahe habang sinusubaybayan din ang aking kalusugan at sinusubaybayan ang aking mga inersisyo. Ibinahagi ng actress na si Sofia Andres sa Tech with Love event na ginanap sa Bonifacio Global City, Taguig noong nakaraang buwan. Siya ay nagsasalita tungkol sa Huawei Watch GT5 Pro, ang pinakabagong modelo mula sa China's tech brand. Ayon sa isang pahayag, pinagsasama ng relo na ito ang fashion, luxury, craftsmanship at advanced na teknolohiya. Bukod sa makinis nitong disenyo, masusubayan-bayan nito ang tibok ng puso, oxygen ng dugo at bilis ng paghinga ng gumagamit. Nagtatampok din ito ng emotional well-being assistant na may alagang panda na nagpipigay sa mga user ng holistic na diskarte sa kalusugan at isip at katawan. Maaari din itong makita ang pagkakagambala sa paghinga habang natutulog sa pamamagitan ng tampok na sleep breathing awareness nito. Ang pagkakaroon ng cute na alagang panda na nagpapaalala sa akin na magpahinga para sa aking emotional na kapakanan ay nagdaragdag din ng kasiyahan sa aking araw. The watch is not only practical but also very stylish. Perfect for my dito night outfit, sabi pa ni Sofia. Sa kabilang banda, ginagamit ni Cherry Rosales ang smartwatch sa kanyang pag-ehersisyo nito. Ito ay particular na madaling gamitin sa kanyang pagtatakbo at ginagamit pa niya ito kapag free diving. Ang relo ay kapaki-pakinabang para sa parihong road at trail runner kasama ang running form analysis na feature nito na nag-optimize ng maraming teknik at maiiwasan ang pinsala. At para sa mga maninisi, ang Pro Free Diving mode ay nagbibigay ng karagdagang kapayapaan ng isip habang nagalugad sa ilalim ng tubig. Sa kanyang makinis na disenyo at functional na mga tampok, ang smartwatch na ito ay perpekto para sa mga pagbalanse ng fitness sa estilo, sabi pa ng aktor. Sa panahon ng kaganapan, itinampok ng brand ang dalawa pang produkto. Ang watch dito na siyang unang smartwatch na may built-in na ambulatory blood pressure monitoring ABPM at ang MatePad Pure 12.2, isang tablet para sa mga creative, lalo na sa GoPaint app nito. Ang tatak ay may hawak na kompetisyon ng GoPaint Worldwide Creative Activity or Creating Activity 2024 sa timang Creative by Nature. Ang aktibidad ay hinihikayat ang mga creative at digital artists mula sa buong mundo na ipakita ang kanilang mga graphics, visual at mga kasanayan na disenyo ng poster. Ang mga kalahok ay maaaring magpadala ng mga entry para sa iba't ibang kategorya, kabilang na ang sci-fi art, design and fashion narrative art, cutting edge paintings at digital watercolor and ink. At sa kabilang balita naman, Sofia Andres naglabas ng ebidensya ng mga babaeng nakasama ni Daniel Padilla. Magugulat ka kapag nalaman mo to. Ang nakakagimbal na balitang ito ay pumukaw sa buong online community nang biglang maglabas ng ebidensya si Sofia sa isang sikat na Filipino actress na nagtatanong sa lahat ng mga nakaraang relasyon. Ang balitang ito ay pumukaw sa buong online community nang biglang maglabas ng ebidensya si Sofia Andres, isang sikat na Filipino actress na nagtatanong sa lahat ng mga nakarelasyon ng Katniel sa mga babae dahil sa ebidensyang ito. Nanghinala at nagulat ang mga tagahanga, lalo na ang pagmamahal sa mag-asawang Bernardo at AJ. Kamakailan biglang nagbahagi si Sofia Andres ng mga nakakagulat na impormasyon at larawan sa pamamagitan ng mga post sa social media. Hindi nag-atubili si Sofia na ilantad ang sitwasyon at ebidensya na may kaugnayan sa mga nakaraang karelasyon ni Daniel. Ang mga larawan at mensahe ay nagpapatunay daw sa malapit na relasyon ng DJ at ang mga ilan pang dilag sa entertainment industry. Dahil hindi pa rin nasasagot ang mga tanong na ito, patuloy na subaybayan ang mga tagahanga
ang kwentong ito at naghihintay ng karagdagang reaksyon mula sa mga partidong kasangkot. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang nakakagimbal na pangyayari kundi isang paalala rin sa pagiging komplikado at hindi mahuhulaan sa buhay ng mga sikat na bituin. At habang sa kabilang balita naman, Ay de las Alas, humagulgol sa harap ni Aldin ang hiwalayan ni Gerald sa chat. Humagulgol si Ay de las Alas nang makitang si Alden Richard nung mismong araw na nag-message si Gerald Sibayan para makipaghiwalay na sa kanya. Ito ang revelasyon ng comedy queen ng balikan ang ilang detalye tungkol sa paghiwalay nila ng kanyang strange husband. Sa panayam kay Ay ng Yulol, original podcast na Your Honor, hosted by Chusney Vargas at Boboy Villar, inamin niya na talagang nasaktan at masama ang loob niya nang i-message siya ni Gerald mula sa Amerika na gusto na nitong tapusin ang kanilang relasyon. Sabi ni Ay, halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. That time lalo pat nakaschedule rin nung araw na yun ang birthday special niya sa musical variety show ng Jamie 7 na All Out Sundays. Yung araw na sinabi niya sa akin na ayaw na niya, ganyan. Ano yun? Taping yun ng AOS or All Out Sundays. Simulang pagbabahagi pa ng premyadong aktres. Birthday special ko, my gosh, akala ko, sabi ko, Diyos ko po, sana maitawid ko to. Dito na, maitatawid ko na nga yung show. Walang yan, nakita ko si Alden Richards. Nakita ko si Alden, close yun sa akin. Tsaka close rin yun sa ex. So nung nakita ko siya, parang ano ba? Ganun ka naman, diba? Kapag may pinagdadaanan ka, masyado kang emotional. Nung nakita ko siya, humagulgol ako. Kwento pa ng comedy queen. At di takatakang yung Alden. Di takang-taka si Aldin. Sundot na tanong ni Tuesday. Tumango si Ay. Sabi ni Aldin, bakit miss? Ay, bakit ka umiiyak? Sabi ko na miss kita. Say pa ni Ali Tuesday. Pero I'm sure nakatutuon siya. Nakakatutob na ito nang mag-viber siya sa akin. Sabi niya, kung ano yung pinagdadaanan mo, Miss Ay, sabi niya okay lang yan. Sabi niya naiintindihan kita, say pa ng komedyana. Tanong naman ni Boboy Villar sa kanya, Ate Ay, paano niyo po parang ang hirap po kasi nung pakiramdam na ganoon? Paano niyo po kinayanan yun? Kasi kung ako yun parang di ko na alam, magiging tabaw po ako. Tugo ng aktres, lutang naman talaga ako noon pero kailangan kong kayanin kasi wala naman akong magagawa. Nandun ako sa AOS. Tapos kailangan kong mag-work and birthday celebration ko pa yun. So ngayon pinipilit ni Ay de las Alas na makapag-move on sa breakup nila ng mag-asawa at nag-focus ngayon sa pagtatrabaho at charity works. Next year marami raw mangyayaring pasabog sa kanyang career. Kabilang na ang muli niyang pagsali sa Metro Manila Film Festival 2025. May tinutulungan din siyang bagong rap group. Ngayon ang Outcast. Kaya naman, isa si Alden Richards na naging sandigan ni Ay de las Alas nung maghiwalay sila ng kanyang boyfriend at isa nga si Alden sa nagbigay sa kanya ng lakas.